Cruz. Mas mahabang oras para sa updated na mga kaganapan sa Sangguniang Bayan. Siksik sa impormasyon, opinyon, solusyon, tulong at aksyon. May awitan. O sa tanghali, dito lamang sa 104.5 Radyo natin Santa Cruz. Umaatikabong talakayan, kumustahan, kwentuhan at diskusyon ng mga issues and concerns ng ating bayan gamit ang agimat ng sipag, talino at damdamin ng isang tunay na Santa Cruzin na handang maglingkod. Narito na ang Agimat ng Santa Cruz kasama si Engineer Gani Revilla, Agimat ng Santa Cruz. Mga minamahal naming mamamayan ng Santa Cruz, tandaan, Isagani Revilla sa pamamagitan ng livelihood, pagpapalago ng turismo, maayos na edukasyon para sa kabataan, Isagani Revilla. Maayos na edukasyon para sa kabataan, pagpapalago ng turismo at ating kabuhayan, para umunlad, mabilis siyang aksyon, tubong Santa Cruz, sigurado tayo kay Isagani Revilla, sa ikaunlad ng Santa Cruz. Isagani Revilla, Isagani tubong Santa. Isagani Revilla, sa ikaunlad ng Santa Cruz. Isagani Revilla, Isagani tubong Santa Cruz. Mga minamahal naming mamamayan ng Santa Cruz, laging tandaan, Isagani Revilla sa pamamagitan ng livelihood, pagpapalago ng turismo, maayos na edukasyon para sa kabataan, Isagani Revilla, tubong Santa Cruz. Atin ito. Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa ating lahat. Ngayon po ay ika-4 na po ng Nobyembre 2023. Ano po? Sa lahat po ng mga taga-subaybay ng aking pong programang Agimat ng Santa Cruz. Magandang umaga po sa ating lahat. Nabati ko po ang lahat po ng aking mga regular na taga-subaybay dito po sa bayan ng Santa Cruz, sa mga kalapit pong bayan, kagaya po ng Mugpog at Torrejos at sa ibang parte po ng Marinduque. At sa lahat po ng mga nakikinig sa FB Live at syempre sa lahat po ng nanonood sa Katbi Channel 6 ng Marinduque ngayon ay inabati ko po na isang mapagpalang araw po ng Sabado, November 4, 2023. Maganda po ang ating panahon at kita po ay siguro makapagpatuyo na ng palay ngayon. Ayan. So talaga dami po ngayon nagagapas, naani po ay nung undas po ay talaga napakarami po nakikita kong nagabilad po ng palay. Dangan-laan po at minsan inaabot po ng ulan kita po ay natapos na ng ating eleksyon noong pong October 30 at naging maayos naman po yung ating eleksyon at kaya lamang po ay yung iba yata hindi pa nakaka-move on. So ma-move on na po kita at kita naman na isang barangay po. Sabi po nga ni ay ang politika po para po yan ay basketball, okay, para pong palaro na may kanya-kanyang estratehiya para po manalo sa laban po. So may nagsasabi pong may nagbayad, may nagsabi pong nandaya, ay yun po ay mahirap patunayan, pero sana po ay bago na magsalita ng ganyan na nagbayad para manalo ay ating nang po muna at gatanong-tanong man laang kung nagbayad talaga. Mahirap po yung nagabintang po sa kabarangay. Isang barangay po kita po. So yun po yung tagubiling ko. Sana po ay makamove on na kita at tulungan po natin yung mga nanalong opisyal po ng barangay at nanalong opisyal po ng Sangguniang Kabataan po ng barangay. Tulong-tulong po para umunad po ang ating bayan po ng Santa Cruz. So bago natin po ituloy-tuloy ang ating programa ay kita po ay dapat tugtog po muna ng isang pamaskong awitin.
Dakilan ng Disyembre na naman. Pansin mo ba, sumisilip na si Jose Marichan. Ang bawat awit ay may dalang ibang galak sa ating damdamin. Simoy ng hangin, yung mayakapin, okay sarap namang damhin. Gawin mo na, paingayin na pang caroling na tambol, tansan at lata. Ating parol at Christmas tree, pagandahin natin ng magkasama. Kasimbang gabi, manalangin, magpasalamat sa Diyos kay Kristong Hari. Simpleng hiling sa Paskong darating, sana ay matupad natin. Paparating na ang Pasko, magdiriwang ang kalangitan at buong mundo. Kahit na wala ng magarang regalo, basta't magkasama, magkayakap tayo. Ang tanging kulang laan ng aginaldo ay tunay na pag-ibig ko sa'yo. Lutuin na, pagsaluhan na anumang kayang hain sa Noche Buena. Sama-sama, sobrang saya, pinabaningning ng ngiti buong pamilya. Nagbibigayan, nagdadamayan, nagtutulungan, nagbabayanihan. Ito ang tunay na diwa ng Pasko, sana ay isa puso natin ito. Paparating na ang Pasko, magdiriwang ang kalangitan at buong mundo. Kahit na wala ng magarang regalo, basta't magkasama, magkayakap tayo. Ang tanging kulang laan ng aginaldo ay tunay na pag-ibig ko sa'yo. Ang Pasko, magdiriwang ang kalangitan at buong mundo. Pong Rizal Estate, yung pong kalsadang papunta po dun sa Bahay Bayan ay isinara na po yun para po sa preparasyon po at paglalagay po ng dekorasyon para po sa Kislap 2023. Ano po, naaganapin po ngayong Disyembre. Inaga-install na po sila ng mga ilaw, yung mga inakabit na rin po yung mga platform, yung ating pong agalagyan, yung parang preparasyon po sa Kislap. Yan. So, yan po ay para po sa preparasyon din sa agawin pong Christmas Bazaar dyan po sa ating bayan ng Santa Cruz. Ayan. So, yan pong lahat po ng mga nag-travel galing po sa ibang lugar dito po sa ating bayan. May mga makikita po kayo mga signage kung saan po yung direction po ng sasakyan palabas po ng bayan po dito sa poblasyon. Ano po? So, paki-observe na lang po at sundin po natin yung tamang traffic rules na ina-implement po ngayon. Yan po ay nasa ordinansa naman at sana po ay matupad po ng maayos. Ano po? Iwasan po natin yung double parking, lalong-lalo na po doon sa mga kalsada na itinalaga pong adaanan po ng mga sasakyan. Ayan. So, talagang handang-handa na po kita para sa madating na Pasko. Ayan. So, bago po natin kanina po ako naka-receive po ng text ay galing po rin kay Kuya Pepe Palmieri, asawa po ni Ate Lisa Palmieri. Inapabati po niya si Placido Marciano at saka si Ma'am Virginia Marciano ng Barangay Tawiran. So, magandang umaga po. Inuna ko na po kayo para
hindi na makalimutan. Mamaya ay marami po nagpapabati ay ano po. So kahapon po, November 3 ay nagkaroon po kami ng 63rd regular session na ginala po diyan po sa Sangguniang Bayan po ng Santa Cruz. So siyempre, nandiyan po ang call to order kami po ng ating pong presiding officer, Vice Mayor Presiding Officer Babs Riquermoso Manuel. Andiyan po ang doxology kung saan po ito ay ang nag-lead po ay ang ating pong kasamang konsyal Rustico Balatong Reynoso Jr. Ayan, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Liumilin at saka Konsyal Balatong. And then Philippine National Anthem. Tapos ay binigkas po namin ng sabayan ang panunumpa sa bandilang Pilipino. Ayan, nakataas po yung kanang kamay nun habang nanunumpa. Tapos ay sabay-sabay po namin binanggit ang krido ng Sangguniang Bayan. Basahin ko po yung krido ng Sangguniang Bayan. Ano po? Kami ay naniniwala sa dakilang lumikha na higit na makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Bukal siya ng kabutihan at katarungang walang hanggan. Siya ang tanging pumapatnubay sa buhay at kapalaran at maging mga bansaman. Kami ay naniniwala sa kanyang iniaral na puno ng pag-asa at pagmamahal sa gawaing pawang kabutihan upang maging matapat at makatarungan sa ating lupang tinubuan at sa lahing pinanggagalingan at sa bayang pinaglilingkuran. Kami ay naniniwala sa matalinong pamamatnubay na siyang nagbibigay ng liwanag sa madilim na landas tungo sa kaligtasan at kaligayahan sa tunay na demokrasya at kalayaan ngayon at magpakailanman. Kami ay naniniwala bilang mga pinunong bayan na siyang nakapaglilingkod ng buong dangal at kaganapan kung ang aming ikinikilos sa panahon ng panunungkulan ay hayag, matapat, magalang at ayon sa aral ng dakilang may kapal. Yan po yung, ang krido po yan ng Sangguniang Bayan. Number 5, roll call. Kami po ay quorum. Nandiyan po kami lahat. Number 6, reading and approval of minutes of regular session. None. Privilege R. None. Question R. None. For the information of the legislative body. Ayan. Ito po yung mga sulat naming na-receive. A letter received on October 26, 2023 from Mr. Jomar D. Pidilino, MLGOO, to Honorable Midwin R. Manuel, Municipal Vice Mayor, forwarding an invitation regarding NEO webinar executive session in EUWES on the comprehensive overview of local development legislation on November 9, 2023 at 8 a.m. Number 2, copy furnished received by this office on October 26, 2023, Office of the Mayor, Memorandum Order number 1534 regarding seminar workshop on the Strategic Performance Management System, SPMS, on November 7 to 8 at Barangay Maniwaya, Santa Cruz, Marinduque. Number 3, a letter received on October 26, 2023 from Mr. Andres N. Lubid, Municipal Administrator, OIC, Municipal Mayor, to the Honorable Presiding Officer and to the Honorable Members of Sangguniang Bayan, through Honorable Midwin R. Manuel, Vice Mayor, Presiding Officer, and Honorable Crinisa P. Constantino, Chairman, Committee on Rules, Laws, Privileges, and Ordinances. Attention to Mrs. Rosario D. G. Ricalde, Secretary to the Sangguniang Bayan, requesting to authorize Honorable Marisa Reid Martinez, Municipal Mayor, to enter into a Memorandum of Agreement, MOA, with the following local government unit for twinning or sisterhood agreements to wit. Number 1, letter A, Makati City, San Juan City, Las Piñas City, Quezon City, Taguig City, Valenzuela City, Mandaluyong City, Tagaytay City, at Cavite City. Number 4, a letter received on October 26, 2023 from Engineer Gaudencio M. Sol Jr., General Manager, Marinduque Electric Cooperative Incorporated, Marelco, to Honorable Midwin R. Manuel, Vice Mayor, requesting for posting for public confirmation and issuance of certificate of posting regarding ERC orders and notice of virtual hearing on for Marelco's application in over and under recovery 2020 to 2022 under ERC case number 2023-048 CF. Number 5, a letter received on October 27 from Mr. Andres N. Lubid, Municipal Administrator, OIC, Municipal Mayor, to the Honorable Presiding Officer and to the Honorable Members of Sangguniang Bayan, through Honorable Midwin R. Manuel, Vice Mayor,
Presiding Officer, and Honorable Isagani R. Revilla, Chairman, Committee on Ways and Means. Attention, Mrs. Rosario D. Recalde, Secretary to the Sangguniang Bayan, requesting for a passage of a resolution requesting Board of Directors of the Metro Marinduque Water District MMWD to issue a resolution of commitment to non-annexation and the reversion of assets to the municipal waterworks of the municipality. Number 6. A letter received on October 31 from Mr. Andres Indubid, Municipal Administrator, to the Honorable Presiding Officer and to the Honorable Members of Sangguniang Bayan through Honorable Midwin R. Manuel, Vice Mayor, Presiding Officer, and Honorable Rostico Q. Reynoso Jr., Chairman, Committee on Education, Culture, and Arts. Attention, Mrs. Rosario D. Recalde, Secretary to the Sangguniang Bayan, requesting for a passage of resolution of ordinance establishing Santa Cruz Local Cultural Enterprise and Santa Cruz Local Cultural Enterprise Fund, prescribing rules for utilization and other purposes. Number 7. Copy furnished received by this office October 31, 2023, Philippine Councilors League and Department of Interior and Local Government invitation regarding 2023 Philippine Councilors League Year-End Assembly Local Legislative Award, CLEF, on December 5 to 7 at World Trade Center, Pasay City. So ito po yung number 7 letter. Kami po ay inaimbitahan mga konsyal po na umattend po ng PCL Year-End Assembly ganapin po sa World Trade Center sa December 5 to 7. Number 10, reading and referral to concerned committee, none. Number 11, proposed resolution enacting an ordinance of the SB members. Number 1, resolution enacting an ordinance extending the deadline for payment of business permits and taxes, including tricycle franchise fee, for 10 days without penalties, surcharge or interest on January 21 to January 31 of each year, and for other related purposes by Honorable Crinisa P. Constantino. Ang purpose po nitong ordinance na ito ay para po ma-extend po yung ating pagbabayad po ng business permit na wala pong penalty. Gawa na hanggang January 20 po yung nakatakda. Ano po? So, extend po yung from January 21 to January 31. Pero, ating pa rin po, depende po sa volume ng mga nag-register po na negosyo dito sa atin, at kung talaga hindi po kakayanin talaga ay na mga tao po, ng mga tauhan ng ating business permit, ay baka po ito i-extend po uli. Ano po? Yun. Pero sana po i-gabayad ng kita hanggang January 20 para po hindi po kita baka makaligtaan pa natin 21 to 31, mga penalty pa po kayo. Ano po? Ayun po. Number so bago natin ituloy po yung ating committee report ay ito pa commercial muna, and after po ng commercial ay gapakanta na po muna kita ng ating panauhing mga awit. Pulutan o pang-ulam, pumunta na sa Dahilig Grill House of Lechon Manok and Crispy Liempo. Palagiang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. Aning na bayan dito sa ating lalawigan, sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta ka bayan? I-komento sa ibaba, sa 6 na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyon. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at naghihintay. Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Pagdating sa LPG, sa Regasco kami. Pag negosyo at pang family, Regasco na wag mag-atubili. Regasco, oh oh. Regasco, ang
Solid Regasco kahit saan. Sa bahay, resto o fishbowlan. Tatak Regasco ang gasko. Kababayan manigurado. Regasco, 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 oh oh. Regasco, 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 oh oh. Love ko, Regasco! Regasco, oh oh. Mga mami, gamit ba sa bayang hanap mo? Dito na tayo! Airisha General Merchandise. Hanap mo ba'y telebisyon, washing machine, mga gamit sa kusina, furnitures, at iba pang mga gamit sa iyong bahay? Huwag ka nang lumayo pa at pumunta na sa pinakamalapit na branch ng Airisha sa inyong lugar. Kung hindi swak ang budget, maaari ring installments mga piling items na mabilis pang ma-approve. Airisha General Merchandise. Nakakaya at natuto na. Nakakasakaya, di na matuto pa. Hanggang malakas ang Pinas, kasi walang iwanan. Tuloy-tuloy na ang saya. Buong pamilya magpa-booster na. Siguraduhin updated ang inyong proteksyon. Magpa-booster na! Pinas lakas sa healthy Pilipinas. Isang mensahe mula sa DOH. Maraming magagandang tanawin ang nakapalibot sa'yo. Maraming likas na yaman ang dala-dala mo. Maraming magagandang dalaga sa tingin mo'y maakit ka. Yan ang dahilan kung bakit iniibig kita. Wow, wow, iniibig kita. Wow. Ating programang Agimat ng Santa Cruz. Ngayon po kita mayroon pong mga awit. Ano po? Siya po si Maricon Constantino. Marico Ria Florida. Rio Florido. Malabo mata ko Maricor, hindi Maricon. Maricor po. Rio Florido ng Barangay Bangkuangan. Ayan. Makanta ka ng Paligaw, Ligaw Tingin. Na kinanta ni Ashley. Gamitan ni microphone. Taas. Ayan. Hello po. Ayan, alapit mo sa bibig mo para madingig ng malino ng mga taga-Bangkuangan yung asabihin. Anong yan, nag-aabalan nyo yun? Nag-aaral ka pa? Apo. Taas-taas Yan. Apo. Nag-aaral ka pa saan? Sa Landi National High School. Landi National High School. Anong grade mo na? Grade 11 po. Grade 11 ka na. Okay. So, bali, tawag dito ay, marami bagang nag-aaral ng grade 11 and 12 sa Landi? Marami-rami din po. Marami. Ilang section yan? Yung sa grade 11 po ay 5 section. Na tig 30, tig 30 po. Tig 30 po. Dami rin Oo. Sige, baka may abatiin ka muna. Meron po. Sige, batian na. Binabati ko po yung mga taga-Bangkuangan ko pong mga kaibigan na sinda Justin J. Perilla, Jana Rehencia, Tyron Revillosa, at saka din po yung mga yung nasa inapagtrabahuhan po ni Mama na sa bakery po na Rehencia. Tapos po si Lola Ason, Corazon Rehencia po. At saka po sa mga taga-Bangkuangan po ng mga nahalal po. Okay. Yung mga bago Sino-sinong mga nanalo ninyang kilala mo? Opo. Si Kapitan Tumo, siyempre. Sige, bati Binabati ko po si Kapitan Tomo, si Kagawad Rowena, Kagawad Felina, Kagawad
Imbot, tsaka po Kagawad, ano po ay Marilyn. Apat yung kilala mo? Sinong SK Kagawad, SK chairman sa inyo? Si SK Chairman, Sarah Marie po. Sierra Marie, babae. Apo. Tapos yung mga agawad, Tsaka po yung SK Kagawad ko pong kapatid na si John Alan Rio Florido. okay. Yun. Ayun, sige. Yung iba hindi mo nakilala, no? Sige, bayo. Ay, sa Landi, wala ka bati sa Landi National High School? Binabati ko po yung mga pogi ko pong mga teacher, tsaka po sa maganda ko pong teacher na si Ma'am Jen. Oo. Tsaka po yung dalawa pong poging, dalawa pong poging teacher ko po na si Sir Jomar, tsaka po si Sir Lee. Wala kang poging kaklase? Wala ka bating poging kaklase? Magandang kaklase? Wala rin? Wala. Yan tayang iyong gan. Wala ka na batiin? Pwede nang bumati uli mamaya pag may nakalimutan, mabati ka uli. Adi kay makanta na lang, sino naman na ring paligaw tingin, ligaw tingin na rin? Wala pa? Natingin-tingin la sa iyo? Ako pa yung natin. Ikaw natingin-tingin. Baliktad pala, no? Kala ko mayroong paligaw-ligaw tingin la sa iyo. Hindi nga sabi. Sige. Kantay mo na si Maricordio Florido po ng Barangay Bangkuangan. Makanta po siya ng Paligaw-Ligaw Tingin ni Ashley. Bakit ba ganyan ang unang pag-ibig? Labis na kay hirap namang sambitin. Di masabing sa loobin, hanggang sa matangay na ng hangin, dila'y pilipit. Pag sa akin ay lumalapit, nandyan ka na naman, pasulyap-sulyap sa'kin. Lagi-lagi na lang paligaw-ligaw tingin. Ba't di mo subukang aminin? Di mo alam ako'y may pagtingin din. Tigilan na ba, tago-tago mo ng lihim? Dahil ang puso ko'y sadyang naghahanap din ng tunay na pag-ibig at tangi kong mamahalin. Ano ba? Para bang wala kang magawa? Buti pang tuluyan kang di pansinin. Di masabi sa loobin, hanggang sa matangay na ng hangin, dila'y pilipit. Pag sa akin ay lumalapit, nandyan ka na naman, pasulyap-sulyap sa'kin. Lagi-lagi na lang paligaw-ligaw tingin. Ba't di mo subukang aminin? Di mo alam ako'y may pagtingin din. Tigilan na ba, tago-tago mo ng lihim? Dahil ang puso ko'y sadyang naghahanap din ng tunay na pag-ibig na tangi kong mamahalin. Nandyan ka na naman, pasulyap-sulyap sa'kin. Lagi-lagi na lang paligaw-ligaw tingin.
naghahanap din ng tunay na pag-ibig na tangi kong mamahalin. Paligaw-ligaw tingin sa lips sa'kin, paligaw-ligaw tingin bukas. Ayos. Aturo mo sa akin kung sino yung paligaw-ligaw tingin at aking apag. Sabihin na yan. Joke lang. May batiin ka pa yun? May nalimutan Ala, po sige. akong Batian na yung paligaw-ligaw tingin na yan. Hindi po. Ala, sige. Binabati ko din po si Papa na nasa malayong lugar po. Hindi po. Nasaan si hindi- papa mo? Hindi ko po. Hindi mo alam? Sige, baka nakikinig. Banggit yung pangalan. Si Ariel Briones Ria Florido po, tsaka po si ate na nanunuluyan po kay Lolo Rosendo po. Si Alaysa Ria Florido po. Ate, miss you na po. Okay, sige. Meron pa, wala na. Wala na po. Sige, maraming salamat Thank you po. sa iyong paligaw-ligaw tingin. Ayan. So, batiin ko po muna. Mayroon pong message sa akin din si Dato Samir Hermoso ng Barangay Hupi. Sabi niya ay, good morning po, Konsehal Isagani Rebilla. Sana bati program mo. Makinig ako. Lola Bilen, Ate Elma, JJ, Jen, Lola Seria, Ma'am Violeta Peña Verde, mga kamag-anak sa Balugo, Maniwaya, Sitio Pulo, sa Pulo, Hopi, Bakari Sitio Pulo, Hopi, nabati kay Kuya Rods Kisana, Kuya Hermoso, Kuya Romeo, Ate Dolor, sa masipag na kagawad na si Cristobal Rogelio. So magandang umaga po sa mga taga Barangay Hupi at kay kagawad Cristobal Rogelio. Ayan. Sinabati ko na rin po ang bagong halal o re-elected barangay captain ng Barangay Hupi na si Kapitan Christian Abiliana. So magandang umaga po, Punong Barangay Christian Abiliana, at congratulations po sa iyong muling pagkahalal bilang kapitan ng Barangay Hupi. Ayan. At tuloy po natin ang ating pagbasa po ng aming session. Nandito na po kita sa number 12, Committee Report. By Honorable Crenisa P. Constantino, Chairman, Committee on Rules, Laws, Privileges and Ordinances, and by Honorable Armando M. Palma, Chairman, Committee on Trade, Commerce and Industry, dated October 26, 2023, regarding the request for passage of an ordinance amending Section 14 of Municipal Ordinance Number 118, Series of 2017, entitled An Ordinance on Public-Private Partnership Code of Municipality of Santa Cruz, Marinduque, 2017. So ito po ay inirekomenda na po na ituloy na po yung paggawa po ng ordinansa. Ito po ay kumbaga ay dinagdagan lang po ng mga members. Ano po? At karamihan po ng member ay puro boss. Kailangan po ay mayroon ding tauhan. Kaya po, pagka po nag-meeting at si puro boss yan, mahirap pong utusan yan. Ano po? Kaya po, aamin po yung PPP or Public-Private Partnership Code of Municipality of Santa Cruz, Marinduque, 2017. Number 13, pamali-mali, Business of the Day. Makaisa naman po yung Business of the Day namin. Ano po? Ito po yung first reading, an ordinance extending the deadline for payment of business permits and taxes, including tricycle franchise fee for 10 days without penalties, surcharge or interest from January 21 to January 31 of each year, and for other related purposes, by Honorable Crenisa P. Constantino. Ayan. Dalawa po pala yung resolution. May pinahabol pong isang resolution. So, na-request po na i-amend po ang Business of the Day. Na-request po ito ni Konsehal Armando Palma, ni Organic Man, na baka pwede pong i-amend ang aming Business of the Day at idagdag po yung resolution of condolences to the bereaved family of Honorable yung kapitan dito yung kapitan sa
sa barangay Tagum na si Kapitan Noli Miras. Ano po, ginawan po ng resolution of condolences. Pasensya at medyo nakalimutan ko yung pangalan, pero si Kapitan po, ex-Kapitan Noli Miras, at siya rin po yung nanalong bagong kapitan para po sa barangay Tagum, ay medyo biglaan po ay siya po ay sumakabilang buhay. So kami po 10 po ng Sangguniang Bayan, kami po ay nakikiramay po sa mga naulila ni Kapitan Noli Miras ng barangay Tagum. Ayan. So number 14, unassigned business. So may mga napag-usapan po kami tungkol sa mga schedule po, mga next session. Ayan. So yung pong patawag ko po ng committee meeting na dapat po ay November 7 to 9 ay nire-schedule po namin ng November 14 to 16. Ito po ay regarding po sa Committee on Budget, Finance and Appropriation for Annual Investment Program for year 2024 at saka yung budget for annual budget for 2024. Yan po yung atalakayin. Ano po? So yung lahat po ng mga nagatanong, yung tungkol po dun sa kung ano yung laman po ng budget nung kami po ay umattend ng Municipal Development Council meeting dyan po sa ating opisina po ng ating mayor, na nagatanong baka pwede raw disclose po yung laman po na kung ano yung nakabudget, ay pwede po kayong umattend sa amin pong agawiing committee meeting dyan po sa Sangguniang Bayan. Yan po yung Committee of the Whole. Ibig sabihin po, pag Committee of the Whole ay ma-attend po lahat ng mga konsihal. Ano po, dapat po kami ay quorum o 8 po dapat yung present during sa Committee of the Whole meeting na tungkol po sa budget. Ito po yung dinecide ko na maging Committee of the Whole para po lahat ng konsihal ay aware kung ano po yung nilalaman po ng ating budget. Ano po, para po pagka dumaan po yan sa session, sa plenaryo, for ito po yung nagkaroon na po kami ng first reading. So pagka ito po ay dumaan na po o inirekomenda for second reading, ay wala na pong masyadong discuss. Kaya nang ito po ay napag-usapan na po sa sa Committee of the Whole. Ayan. So lahat po ng mga gustong umattend, lalo na po yung mga CSO na interesadong malaman na naman ng budget, kayo po imbitado ko sa madating na November 14 to 16. At yan po ay pwede pong ma-extend kung sakali ano po. Yun po yung schedule natin. So yun po, doon po nagtatapos ang aming session. At parang mayroon yata pong November 7 ay mayroon pong theoretical driving course diyan po sa Matalaba, Barangay Matalaba. Ayan. Kahapon pinakausap ko po si Mr. Kyogi, nasa lubong ko diyan sa may plaza. Ano po? Siya po ay nagaplano po nung yung isang title nun yung seminar na yung parang makakakuha ka na ng parang yun yung requisition, prerequisite para ikaw ay makakuha na ng driver's license. Ang tawag doon? May tawag doon eh. So, sabi niya ay masunod na taon or pwede nang i-start ngayong December, ay pwede na kami mag-organize nung seminar na yun. Ano po? Yun po ay preparation para makakuha ka po ng driver's license, ayun po, at saka ng NC2 certificate. Ano po? So, abang-abangan yan po. Amin po nga sa kalimutan ko lang yung tawag doon sa seminar na yun. Pero yun po ay prerequisite po para makakuha na po kayo ng inyong driver's license at ang NC2 certificate. Ayan, yun po yun. So, atuloy po natin programa pagkatapos po ng ating pong commercial. May property ba kayo na kailangan pagparte-partehan? May Palagiang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. 6 na bayan dito sa ating lalawigan. Sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta ka bayan? I-komento sa ibaba, sa 6 na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyon. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at naghihintay. Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas.
Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Mga kabarkada, pagiging updated sa mga pangyayari sa puso ng Pilipinas. Napapanood ang Marinduque ngayon sa GRCAT V Channel 6. Maaari rin kaming sundaan sa aming social media platform na facebook.com/Marinduque ngayon at mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel na youtube.com/Marinduque ngayon. Patuloy po tayo sa serbisyo publiko para sa Marinduqueño. It's been fun with you. Manlibunan. Makanta po siya ng Mahal Ka Sa Akin. Kanina po ay Paligaw-Ligaw Tining. Ngayon naman ay Mahal Ka Sa Akin na kinanta po ni Totsi Guevara. Ayan. So, bago ka kumanta ay ano yung nagkakabalan po ngayon? Sa bahay lang po. Sa bahay laang? Opo. Ikaw may asawa na? Opo, nasa labas po. Kasama mo ngayon? Opo. May anak na rin? Opo, tatlo po. Tatlong po? Tatlo lang? Tatlo lang. Sige. Batiin mo muna yung asawa mo. Binabati ko po yung asawa ko nandyan po sa labas. Anong pangalan ng? JC Fernandez po. Jesse Fernandez. Ay, mga anak mo, anong pangalan? Christine Cataleya po at saka Lorenzo Fernandez at Renz Matthew po. Renz Matthew. Ayan. Bukod po doon, may abatiin ka po ang iba. Binabati ko po ang taga Manlibunan. Oo. Mga magulang ko po, si Sinaida. Tsaka po mga kapatid ko, si Jenaline, Carol. Tsaka po, binabati ko na rin po ang mga kaibigan ko, sina Alma, tsaka kumari kong Lorna. Kumaring Lorna. Yun lang po. Ayun lang, abatiin mo. Opo. Baka may tumampo. Pagka may naalala ka pa mamaya, ay pwede naman batiin ulit. Ano? Opo. Welcome po muna natin si Mrs. Jessica Fernandez ng Barangay Manlibunan. Makanta po siya ng Mahal Ka Sa Akin na kinanta po ni Totsi Guevara.
Yan ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Kung di mo alam, puso'y di mapalagay pag di ka naramasdan. O bakit ganyan? At maging saking pagtulog, laging alaala ka. Nais makapiling, nais mayakap ka sa tuwing na dahil sa'yo, ang puso kong ito ay natutong magmahal. Sadya bang ganyan sana? Pag-ibig na nadaramay pagkaingatan, huwag paglaruan dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw. Huwag sanang sasaktan ang puso na sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsamo ko'y dinggin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Dahil sa'yo, puso kong ito ay natutong magmahal. Sadya bang ganyan sana? Pag-ibig na nadaramay pagkaingatan, huwag paglaruan dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw. Huwag sanang sasaktan ang puso na sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsamo ko'y dinggin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsamo ko'y dinggin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Ayun, ayos na. Parang hindi nakabawi. Na-nervous po. Na-nervyos. Baka may batiin ka pa. Wala na po. Wala na? Na-nervous ka na rin? Sige, maraming salamat. Sige po. Bahala sila sa iyo. Yan. So, nung pong October 30, ito po yung, basahin ko po yung mga nanalong barangay captain ng 55 barangay ng Santa Cruz. Sa barangay Alubo, si Binancio R. Fardilla, re-elected po ito. Sa Angas, Samuel Rondera. Atoran, Romeo E. Saul, sa dati pong kagawad. Si Bagong Silang, si Lauren R. Rosales o si Butchie Rosales, dati pong bukal. Bagidbirin, Militon Rolles, dati po, siya po ay re-elect. Si Baliis, Armelo R. Rolyoke, siya po ay wala pong kalaban. Ayan. Si Balugo, si Rinaldo M. Peregrin, dati pong kagawad. Banahaw, si Emmanuel B. Dalompinis.
Sa Bangkuangan, Crisostomo C. Rogelio, re-elected po. Si Banugbog, Adelaida Rodel. Sa Biga, si Espiridon Pidilino, re-elected. Butilaw, Enrique A. Rijano, re-elected. Barangay Buyabod, Armando P. Paredes, re-elect. Dating Bayan, Rolando Ferlas, bago po ito. Sa Dibilia, si Bernardino Rico Hermoso, bago po ito. Dolores Jamie Pizarra, siya po ay re-elect. Hagimit Consuelo Pilinga, re-elect. Barangay Hupi Christian Abiliana, re-elect. Barangay Ipil Galicano P. Plata, newly elected pong barangay captain, pero siya po ay nanungkulang na barangay captain nung pong nag-resign po yung dating kapitan. Ano po? Barangay Hulo Rosalie A. Ribadinera, re-elect. Barangay Kaganhaw Nestor Rabi, bago po ito. Barangay Kalangkang Wilson Palacio, re-elect. Kamandugan Hilpar, bago rin po. Barangay Kasili, si Jaime Reblesa, re-elect. Kilo-Kilo Jimmy M. Paes, bago po ito. Sa Kinyaman, si Agosto Solweta, re-elect. Sa Barangay Labu, Mauro Pilaes, re-elect. Barangay La Mesa, Cesar Lastra Jr., so ito po ay dating kagawad. Barangay Landi, Armando P. Pedregal, so bago din po ito. Barangay Lapu-Lapu, Ferdinand Ricafrente, so po ay dating kagawad, tapos naging kapitan po nung namatay po si Kapitan Ernesto Piña Redonda, at ngayon po ina-elect po siya na barangay captain po ng Barangay Lapu-Lapu. Barangay Libho, Joel P. Bagyo, so ito po ay siya rin po ay dating kapitan, pero siya po ay pumalit po doon sa namayapa pong dating kapitan po ng Barangay Libho. Ngayon po ina-elect po siya na kapitan. Ano po? Barangay Lipa, Virgilio P. Dilona, re-elect. Barangay Lusok, Emma Buena, so po ay dating kagawad. Maharlika, Felix QD, so po ay walang kalaban. Ano po? Siya po ang presidente po ng Liga ng mga Barangay. Barangay Makulapnit, Iluminada, Solweta, dati pong kapitan. Maniwaya, Analesa Romasanta, dati pong kagawad. Manlibunan, Ronel P. Ricalde, dati pong kapitan. Ano po? Masagisi, Nestor Fernandez, bago po ito. Masalukot, Chodoro Ramos, dati rin po, re-elect po siya. Barangay Matalaba, Sosan Palmero, bago po ito dahil namatay po yung kapitan. Sorry, mali pala to. Namatay po yung kalaban niya na si Manding Ray. Ano po? Pero siya po yung bagong kapitan po ng Matalaba. Sa Mumpong, si Victoria Rilano, re-elect po. Sa Morales, bago na rin po, si Kael Villarmino. Ayan. Sa Barangay na po, Emiliana Piña Florida, re-elect. Barangay Pag-asa, Crescencio P. R. Reynes, re-elect din po. Pantayin, Freddy Quisada, bago po. Pulo, Felix Pernilla, re-elect. Pulumparang, David Rocha, bago rin po. Punong, Barangay Punong, si Romeo P. Perpignan, dati pong kapitan, siya na po yung bagong kapitan po uli. Barangay San Antonio, Roberto Piñaverde, bago rin po. San Isidro, Porfirio R. Manuba, re-elect po. Tagum, Noli Miras, si Noli Miras so ay nanalo, pero siya po ay sumakabilang buhay po ng isang araw. So malamang ang mapalit po dito yung kung sino po yung first kagawad. Parang Ruel Ritardo po yata yung pangalan ng first kagawad po ng Barangay Tagum. Ayan, Barangay Tamayo, Bibencio Di Rojo, wala pong kalaban. Tambangan, Bernardo Pastoral, wala rin pong lumaban. Tawiran, Benvenido P. Palma, siya po ay re-elect. At sa Taytay, Diomedes Revilla, wala rin pong kalaban. Kaya po ay siya po ay reconsider, re-elect din po. Ayan. So yun po yung mga nanalo pong mga punong barangay ng 55 barangay po ng ating pong bayan ng Santa Cruz. So congratulations po sa mga bagong elect po na kapitan ng 55 barangay po ng Santa Cruz. Ay wala lang po ang listahan ng nung mga na-elect na SK chairman ng 55 barangays. Ano po? At sa masunod ay yun naman po yung ating abasahin. Ayan. So yun po. Congratulations po at sa lahat po ng mga dati
na nanalo ay yan po yung nakuha yung grado, ano po, ibig sabihin ay kayo po ay pasadong-pasado pa sa inyong mga kabarangay, kaya po kayo muling ibinalik at iniloklok. Ayun po, mga walang lumaban, ay ibig sabihin ay kayo ay talagang deserving na manungkulan uli, kaya wala pong lumaban sa inyo. At syempre doon sa mga nilabanan ay ganun po talaga, ano po. So marami pong gustong mamuno, so nagtry, at kung ikaw naman po hindi malaban, hindi ka mananalo. Ayan, yun po nga niyon, ano po. Sa lahat po ng mga nanalong kagawad, alam ko po ay may mga barangay na hindi na po nanalo yung mga dating kagawad. May mga barangay naman po na na-retain po yung ibang kagawad. Pero karamihan po sa nadingig ko ay karamihan po ay bago na po ang mga barangay kagawad. Ano po, so yun po, challenge po yan, 2 taon po yan, ano. So, at ang sabi po, kami po nagtanong-tanong sa Comelec, sa batas po pala, ay dapat po kayo nag-assume na ng office noong pong January 1 pa, 2023. Kaya lang wala pong eleksyon. Kaya ang magiging prerequisite po ito ay immediate po kayong maupo, provided na naisabin na po yung inyong pong pagdideklara ng inyong nagastos ng eleksyon, yung SOSI na inatawag, at kayo po ay nakapag-attend na ng seminar na inorganize po ng DILG for 15 days. Ano po? So, yun po yung requirement. So, immediate, pakatapos po noon, na-comply nyo po yun, ay kayo po ay pwede na manungkulan sa barangay. Ayan po yung panuntunan dyan. Hindi po, pero ang target po nila dapat ay December 1 ay dapat nakaupo na po kayo. Ano? Pero, yun po ay depende kung makukomply nyo po agad yung requirement po na inahingi ng DILG. Ayun. So, muli po ay pag-aralan po ninyong maigi, ano. Ang kailangan po dyan sa mga bago namumuno ay tingnan po muna nyo yung inyong plano sa barangay, sa buong termino ninyo. Ano po, yung mga dati pong kapitan, may mga plano po yan. Pero i-review rin po ninyo ano po yung gusto mangyari ng mga dating nanunungkulan o kayo man po yung nanunungkulan. I-review po ninyo kung ano yung gusto nang mangyari, yung inyong programa para po sa inyong barangay. Ano, hindi, dapat po ang programa ay hindi po lahat ay gastos, kailangan ay may income din, ano. So, halimbawa ay may mga project kayo, tapos ay gusto nyong pondohan, ay kung mayroon po kayong agakakitaan po sa barangay, siyempre yung mga negosyo, mayroon po kayo dyan, ano. So, tingnan nyo po kung mayroon kayong pwedeng gawing tourism site na pwedeng pagkakitaan din po ng pera. Yung pong tubig ay pwede rin yung pagkakitaan yan. Yung ibang barangay po ay may kanya-kanya na pong nagkakitaan po sa tubig, water supply nila, ano. Yung kuryente naman ay Meralco pa rin naman ang ating inaasahan. Pero pag-aralan po ninyo yung option, baka mayroon kayong option na kuryente na walang brownout, pwede rin yan. Yung mga solar na yan ay pwede nyo pong i-consider. Marami po sa negosyo, siyempre yung mga business permits ang po ay pwedeng pagkakitaan. Ano po, kung may tourism destination, pwede pong mangolekta kayo ng ano dyan, ng parang entrance fee, tsaka yung sa environmental, kailangan po sa environment, ano, yung mga ganun po. Yan po ay pwede nyong pagkakitaan. Yung minsan ay narinig ko isang kapitan ay gusto magkaroon po ng isang sementeryo kada barangay. Sabi ko parang mahirap pa rin na makapitan yan. Pwede po siguro pag-aralan, district, yan distrito, ay baka pwedeng, kita po yung merong 9 na distrito dito po sa Santa Cruz, yung number 1 po ay yung poblasyon na inabo parang 5 barangayaan, and then second district, yan po yung may second district, third district, fourth district, hanggang 9th district ay meron po kitang 9 na distrito na pwede i-consider po yun, ano. Tapos ay inatingnan din po dyan ng ating municipal government na magkaroon po ng sarili-sariling RHU. So yun po, nagagawa po ng project ngayon. So per RHU, para po matugunan yung kakulangan po natin sa ospital, ano. Gawa ng nasabi ng iba, bakit hindi mag-focus sa ospital? So, para po sa kaalaman ng lahat, yung pong ospital, yung po under management po ng provincial. At ang kung sakasakali pong maging syudad ng Santa Cruz, pwede pong i-turn over sa atin ng probinsya yung pangangasiwa ng ospital. Pero hanggat wala po di pa po kita syudad, ang pwedeng gawin lang po ay yung inatawag po na Super RHU. Parang ospital din po yun. Binagulaang yung tawag. Ano po? Yan po ay nangyari sa isang bayan, ano po, dito sa bandang Laguna yata yun.
na nung nangangampanya po yung mayor ay inasabi na siya ay kapagawa ng ospital para sa bayan po nila. Kaya lamang ay nung bandang huli hindi niya pala naintindihan na yung palang ospital ay yan po ay pamagitan po ng probinsya, hindi po ng bayan. Kaya ang nagtanong-tanong siya, ang sabi ng DOH ay pwede kang magtayo ng super rural health unit kung saan ay kompleto rin po yan, arang ospital din talaga. Pwede kang tumanggap ng pasyente. Yan po yung target po ng ating munisipyo ng Santa Cruz ngayon. Isa po yun. Tapos yung ating pong kalikasan, dapat itutukan din. Gawa ng nadumi na po yung ating kapaligiran, lalo na po yung mga ilog. Dapat po ay atin po yung pangalagaan. Maganda sana yung maglinis ng ilog. Natatandaan ko po na ako'y bata pa, dyan po sa ilog po dyan sa may Malabon. Napakarami po ng tawag niya yung kalapay. Kalapay. Alam ba mga bata yung kalapay? Yung maliit na kwan, yung maliit na ang tawag sa ibang lugar niya, hindi ko nakalimutan yung tawag. Pero parang maliit na katang, parang gaon. Kalapay po yun tawag sa ilog. Na pag time po na yan ay nangitlog, ay napakarami po niyan sa kwan, nakalagukoy dyan sa ilog. Dati napakarami pong hipon, yung hipon, yung malalaki ang sipit dyan sa ilog, lalo na sa mga malalalim na lugar sa ilog, ay dyan po makikita yung mga hipon na malalaki ang sipit. Nung time pong yun ay ako'y bata-bata pa ay yung aking puntsuhin, si Kuya Tio Abi ay nanghuhuli po yung hipon, ay inasilulaan po yung mata. Meron pang may panghuli yan inahuli po ay sa mata yung hipon. Ganun po yung inasisid po yan ay. So ganun po dati yung ilog natin. Tapos ay sarap magligo sa ilog noon, lalo sa Lagaslasan, sarap maglangoy lalo pagka yung tapos ng baha. Ganda po ng ilog niyan, malinis. Ay ngayon po naman ay medyo mahina yung daloy po ng ilog, gawa ng yung pong ilog na galing Tambangan ay nilagyan po ng dam. So parang naharang yung tubig at na-divert po sa patubig. Pero yung galing po dito bandang Hulo ay yun po yung nadaloy ngayon sa ilog sa Malabon. Ay medyo mahina na po yung agos. Pero pagka na bagyo, yung nabaha po, naganda po yan. Naganda po ilog, nalakas po ang agos. Kailangan pagka yung ganito pong panahon na hindi masyadong maulan, o kaya pag summer ay medyo naliit po yung ilog. So ang kadalasan makikita dyan ay may mga hayop kitang inaula o inapastol dyan sa tabing ilog. Yan po ay malaking farm dito. Yung tabing ilog ay napakalawak po niyaan at marami pong damo. So marami pong hayop na nakaula dyan. Doon na rin nainom. Yun po yung pakinabang ng ilog natin. Doon nainom mga kalabaw. Doon na rin po nagaligo yung mga taong iba. Doon na rin natabo at may naghahukay po doon sa tabing ilog at parang napipilter po yung tubig. Doon po inakuha yung pangsaing at saka pang-inom. Dati hindi pa man uso yung yung water refilling. Ngayon ay source pa rin po yan ng tubig. Doon pa rin po nagalaba. Di kailangan po ay pagkain na medyo tinanghali ka ng pagligo at paglaba, di kasusyo mo na yung karabaw, nakatubog doon sa ilog. So yun po yung nangyayari ngayon. So dapat ay siguro tingnan po natin yan. Yung pong mga buhangin ay inakuha rin po sa ilog. So tingnan po natin paano natin mapapakinabangan yung buhangin. Bayaan baga natin na dyan laang yan o kaya ay gamitin natin panambak doon sa kabilang side para mapaprotektahan po yung kabilang side po ng ilog. Yan po ay dapat maging project. Gawa ng nauubos po yung mapampang ng ilog. Kada baha ay nakukuha po yan, natatabag kumbaga na nagkakaroon po ng soil erosion. Kada baha ay nauubos po yung kabilang side ng ilog. So mas maganda po yan ay malagyan po ng tambak na buhangin, bagay itulak ng bulldozer yung buhangin sa kabilang side para maprotektahan yung kabilang side para hindi po tuloy-tuloy maubos. So sa ibang lugar naman po ay marami naman kita ditong bundok. Mukha din sa may Taytay, boundary ng Hagimit, ay pwede po man din gawin yan tourism destination kung maayos lang. Aayusin po. Yan po ay pwede nyong pagkakitaan. Ako'y napunta doon ay napakaganda po ng lugar. Kaya lang ay marami pong basura. Dapat po ay
babantayan natin yung lugar, malinisan at madisiplina rin po siyempre yung mga naparoon na sana naman ay wag pakalat-kalat ang basura doon sa lugar. Lalo po yung mga plastic meron pa nga mga inagamit sa kunay yung kwan, inagamit doon nakakalat. Ay sana abit-bitin na po ninyo yun, wag akalat doon. Ayan. So dito po sa bandang mayroon kitang tourism spot diyan sa Tambangan, yung Bagakawa. Napakaganda po ng lugar, kaya dahil pagka medyo mahina-hina ng tuhod mo, ay wag na po mangangas po or ang hirap pong umakyat. Pagbaba ay ayos naman, pero pag akyat po ang matindi roon. Pero napakaganda po ng lugar na yan. Pwedeng, alam ko ina-develop po yan, so pwede rin pagkakitaan po yan ng Barangay Tambangan. Ayan. Sa Masalukot, mayroon po kami inapuntahan dyan doon sa may bago dumating ng Sitawang, mataas pong burol, bundok. Kung saan ay pag nadong ka po, tanaw mo po yung 3 isla. At dati po, nung kami po ay napunta dyan, ay naiakit ko po yung sasakyan doon sa ibabaw. May 2 duhat po dyan ay. May 2 duhat. Nakakaakit po yung mga 4x4 po namin sasakyan doon sa ibabaw po doon. Napakaganda po. At parang balita ko nung nakaraan ay may naglagay na po doon ng parang cottage kung saan ay inagawa pong tambayan ng mga taga roon sa lugar. Yan, overlooking po yan. Dito naman sa atin sa bandang yan, ay develop na naman halos yung Bangkuangan yung falls natin diyan, mayroon po kitang mga kuweba. Kamukha po diyan sa Bagumbungan Cave na matatagpuan po sa San Isidro. Andiyan po ang Bathala Cave, po. Dito po sa Marcaper Mining site, napakaganda rin pong i-develop niya na tourism destination, lalo na po yung mga heavy equipment. Pwede po yung parang i-preserve at gawing tourism destination na mga mapa rito po sa Marinduque. Ayan, yung ating po mga isla, magaganda po ang ating mga isla. Nandiyan po ang Barangay Maniwaya, Lampung, Pulo, ay nag-develop na po rin mga resort. Mga tabindagat po kita dito, ay sana po yung ma-develop na rin at nagkakakitaan din po yan ng mga barangay. Ayan, marami po kitang marami pong future project na inaisip pong ating provincial at saka yung dito sa Santa Cruz. Isa rin po yung balay po natin, balang araw matupad po yung pangarap na tulay simula Quezon hanggang dito sa Santa Cruz. Nung nagkaroon po ng provincial reports ang ating pong gobernador ay tawag dito ay nasabi po niya na yung pong proposed na tulay from Quezon to Marinduque by Santa Cruz ay naihain na po niya sa Regional Development Council. Po? Dahil siya po ang chairman po ng infrastructure, si Governor Presby Velasco Jr. ay naihain po na niya at yan po ay parang napa-approve na rin. Kung di ako nagkakamali, napa-approve na rin po sa Quezon Development Council kung saan ay doon po manggagaling yung tulay. Nakikita ko hindi po imposibleng mangyari yung gawa ng tuloy-tuloy na po yung construction ng highway from Manila to Bicol. Ayan po, ongoing na po ang construction ngayon. At napakabilis na po ng biyahe pagka po yan ay natapos. Po. So, kung mangyayari po yun, makonect po yung ating tulay na yan from Quezon to Marinduque doon sa inagawa pong highway na yun kung saan ay sa tulay na rin po apadaan ng supply po natin ng tubig. Doon na rin po apadaan ng supply po ng kuryente galing po sa national So doon po masakay lahat yon at syempre mabilis po ang biyahe ng ating po mga kababayan, yung mga biyahero na nag-deliver po ng mga pagkain, kung ano ng mga produkto dito po sa bayan ng Santa Cruz at buong Marinduque na po. So maganda po at pag-landing niyan, siyempre, pagka po dito sa ating dumaan, ang tulay, siyempre, yung pong babaan niya siyempre ng mga biyahero ay makain po yan, makain, matulog. So magiging chain reaction, magiging bunga po yan ng pag-unlad po ng ating bayan. At kung matuloy din po yung inapaluan na po na international port yan sa Balugo, sa Santa Cruz din po yan. So maganda po yung magiging kita ng Santa Cruz at pwede pong yung maging dahilan para po maging syudad ang bayan po ng Santa Cruz. Yan. Kami po ay nangangarap na sana po balang araw ay maging syudad po, Santa Cruz City ang ating pong bayan. Nung ngani po kami ay umattend po ng
dito sa sa UP, sa National College for Governance, ay tinanong po kami ng mga lecturer kung ano ang aming pangarap sa aming bayan. Sabi, ako po ang pangarap ko po sa aming bayan ay maging isang syudad. Sabi, aunahan po namin ng buwak. So yun po yung mga pangarap po natin. At sana po ay matupad yan. So siyempre, mangyayari pong lahat yan sa tulong po ng ating provincial government, sa tulong po ng national government, ng ating pong municipal government, at syempre ng mga namumuno po ng barangay. Ayan. Pakiusap ko rin lang po sa mga bagong upo at saka mga bagong kapitan, kung may mga bagong project po kayo nakikita na inasimulan, na wala mala ang karatula, wala pong permit sa munisipyo, report malaan po ninyo sa ating pong mayor o kaya po sa business permit para po sila magbayad po, mag-apply ng Citus of Tax, na yun po ay isang ordinansa na kung saan ay dapat po ang mga kontraktor na hindi po rehistrado sa bayan ng Santa Cruz ay magabayad po ng tax o ng Citus of Tax dito po sa ating bayan, para po yun po ay additional income po ng ating bayan po ng Santa Cruz. Yun po ay dati wala po kita niyan, yan po ay na-implement lamang nung last year. Last year nga po nung kami po umupo, yan po isa sa ordinansa na akin pong isinulong. At ngayon po ay napapakinabangan na po ng ating bayan, at yung ating po mga contractor dyan ay nagabayad na po ng Citus of Tax sa atin pong munisipyo. Ayan. Yun naman pong mga inatayong mga bahay-bahay na walang permit, ay dapat po ay pakunin nyo po ng permit. Una po, siyempre sa barangay, po ay sa ating pong municipal engineering. Dapat po sila makuha po ng permit para po hindi sila mahirapang mag-apply ng kuryente pag sila po ay natapos na ang bahay. Yan. Yung mga ganyan po ay yung mga simpleng agakakitaan po ng barangay. At dapat po ay sumunod rin sa tamang building code yung mga inatayo pong bahay. Yun po yung kailangan. Baka mamaya hindi po approve yan sa zoning, madaanan kayo ng kalsada, ay sayang po yung bahay nyo. Kaya mas maganda po ay kumuha po ng permit, building permit, para maalaman po na tama po yung inyong inagatayuan at tama po yung panuntunan ng pagpapatayo po ng inyong bahay, para po siguradong hindi alipad ng bagyo, hindi maanod ng baha. Yan po yung mga kailangan nating tingnan. At kami po naman sa Sangguniang Bayan ay asulong na po namin uli yung kailangan matapos na po yung Comprehensive Land and Water Use, CLWP, na at talakayin na po namin bago matapos ang buwan po ng Nobyembre. At target po namin na bago matapos ang December ay meron na po kitang bagong CLUP. Kumbaga, yun po kailangan kailangan pong ma-declare po natin yung ibang lugar o ma-categorize o ma-classify po, ma-reclassify yung iba pong lugar na inagamit na po ngayong residential na dati po yung nakadeclare na agricultural. Naman po dating lugar na nakadeclare na agricultural nga po inagamit na po nating commercial o kaya industrial, ay po reclassify po natin. Medyo mahaba-habang proseso pero kailangan po yan ng ating bayan dito po sa bayan ng Santa Cruz. Ayun. So sana po ay tulong-tulong ang barangay. Simulan po natin sa barangay SK. Sa SK, sa mga pinuno po ng barangay, sa pinuno po ng bayan, pinuno po ng probinsya, at sa namumuno po sa national government. Maunad po kita pare-pareho pag kita po ay nagkakaisa. Ayan. So, bago po natin ituloy ay kita po muna igapatugtog po muna ng isang awitin. Palagiang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. Anim na bayan dito sa ating lalawigan, sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta ka bayan? Ikomento sa ibaba, sa anim na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Solusyon para sa problema na iyon. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at maghihintay
Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Mga kabarkada, pagiging updated sa mga pangyayari sa puso ng Pilipinas. Napapanood ang Marinduque ngayon sa GRCAT V Channel 6. Maaari rin kaming sundaan sa aming social media platform na facebook.com/Marinduque ngayon at mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel na youtube.com/Marinduque ngayon. Patuloy po tayo sa serbisyo publiko para sa Marinduqueño. schedule ko po ng pagkanta po kay Ma'am Eileen Ordiliano ng Sitio 7 Barangay Lapu-Lapu. So ngayon po ay ga-commercial po muna kita, and then pakatapos pakantay po uli natin yung isang makanta na panoohin po natin. Yang labo naman, wala baga. Ngayon'y nakikita ng mga ngiti, nagniningning bumabalik muli ang saya sa mga labi. Lungkot natin ay nabawi, pagkat lumaban, nagtulungan at sa dilim ay nagwagi. Bawat pagbulat ng mata'y biyaya, bawat hiling na natupad ay himala, kaya't malalit pa at uyukit sa puso. Ang dahilan ng Pasko, ang pagsilang ni Kristo. Ngayong Pasko, magpasalamat, manalangin tayo,
ito yung hirap niya, ano. So, bago ka kumanta ay, ano, nagkakabalan mo? Po, study laan po. Study lang. Saan ka nag-study? Sa SCI po. SCI. Banggitin mo na. Ikaw ay anong grade na sa SCI o college? Grade 12 na po. Grade 12. Tanong sana, anong gusto mo paglaki mo? Anong iyong balak pagkatapos mo ng grade 12? Anong course? Hindi po muna ako gaaral. Ano po muna? Kaasawa Katrabaho muna? mo. Akala asawa muna. Oo. Katrabaho muna. Opo. Sige. Ay, meron pa kami, batiin ka. Meron po. Sige, batian muna. Binabati ko po yung taga Sitio 7, Barangay Lapu-Lapu, tsaka po sila Ate Ruth, tsaka po si Ate Lea, pati po yung asawa niya, si Kuya. Tsaka po yung kaibigan ko dyan, si Ira Jane. Oo. Yun lang po. Ayun lang. Taga dyan si Canora Rubio, ano? Opo. Sitio 7. Napakaraming tinigang dyan, ano? Oo. Alam niyo po, ayun ako nangangampanya. Ay sabi sa akin doon marami raw tinigang doon sa Sitio 7. Sabi, ano po yung tinigang? Ay yung mga Rebilla, tawag daw po tinigang at napakarami. Kaya po tawag ay mga tinigang. Ayan. So magandang umaga po sa mga taga Sitio 7 o Batangas tawag yan, no? Apa. Batangas, dyan po sa Barangay Lapu-Lapu. Ayan. At sa inyo pong bagong kapitan na si Kapitan Ferdinand Ricafrente. Ayan. So inabati ko rin po si Kuya Chris Oblipias. Magandang umaga po at taga rin din 7 rin yan, ano? Si Kuya Chris Oblipias. Apa. Ayan, sige. So makanta ka na. Sige po. So makanta ka at Ang Hirap ni Angeline Quinto. So welcome po natin si Miss Crisel Del Mundo ng Sitio 7, Barangay Lapu-Lapu at makanta po siya na Ang Hirap ni Angeline Quinto. Naglalagay ng kolorete sa aking muka para di nila malaman ang tunay na naganap na ikaw at ako ay hindi na. Inensayo pang mga ngiti para di halata. Damdamin ko'y pinipigil, sa loob umiiyak, dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako rin ang sisisihin? Nabulagan ako na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung
Anong hirap, ano? Si Miss Crisel Del Mundo, ang hirap talaga ng pagkagising, may mahal na siyang iba. Mapapakanta ka talaga ng hirap. Kaya batiin ka pa, Ining? Meron pa. Ala. Nabati ko po yung magulang ko dyan. Si Rowena Del Mundo at saka po si Raul Del Mundo. Okay. Walaan po. Okay. So, bali, nakikinig pala sa atin si Kapitang Ferdinand Rica Prente ng Barangay Lapu-Lapu. Ano, sabi niya ay, ang tinigang po ay sa Sitio 2, NASA. Nagkamali pala ako. Pero natatanda ko yung mga nakausap ko yung mga taga-tinigang at taga-City. Kaya sabi ko doon marami ang rebelya. Ayan. Anyway, magandang umaga po sa lahat po ng mga taga-barangay Lapu-Lapu na palagi po nakikinig sa ating programa. At may message po din sa akin yung aming pong ako pamangkin na ba nito sa pamangkin na halos niya ako sa pinsan, si Jimmy Principe. Yan, kaklase ko po. Ayan po ay kabats ko nung high school sa St. Joseph Academy. Ayan. So, siyempre, yan. So, nabati ko na rin po yung mga nakikinig, dini, sa ating programa, ang si Kagawad Randolph Ramos, ay nag-aimbita na mayroon pala siyang handa para pasasalamat sa November 12. So, congratulations sa iyo, Kagawad, at ikaw ay muling nanalo bilang kagawad po ng Barangay Kamandugan. Ayan. Ang atin pong kaibigan na si Francis Ray, FSR. Ayan, makanakikinig ka ngayon. Magandang umaga sa inyo dyan sa Quezon City. Ayan, kay Kuya Victorio at ang kanya pong asawang si Ma'am Lucela Rodriguez ng Barangay Hupi. Magandang umaga po. Kay Maripi Anaway Pais po ng Barangay Balugo. Magandang umaga rin po at congratulations po sa inyong bagong kapitan diyan sa Barangay Balugo. Ayan. Sa aking pong mga kasamahan sa Sangguniang Bayan. Nabati ko po ang ating pong Mayor Maris Red Martinez at ang ating pong Vice Mayor, si Vice Mayor Babs Rico Hermoso Manuel, ang aming pong mga kasamahan sa Sangguniang Bayan, si Consial Arman Palma, si Consial Casey Constantino, si Consial Rebo Joshua Red, ayan, si Consial Mar Firilla, Consial Emil Alvarez, si Consial Joa Mirano Morales, Consial Crustico Balatong Reynoso Jr., si Consial Felix D., ABC President, si Consial Dolan Kirby Murillo na PPSK President na malapit na pong matapos din ang termino. Siya po ang presidente po ng PPSK at kapag po umupo na yung bagong SK chairman ng Barangay Lapu-Lapu ay tapos na rin po yung termino ni Consial Dolan. At siya po ay mag-aantay po ng election para bagong presidente po ng Sangguniang Kabataan para po siya po ang mag-represent po ng kabataan sa ating pong Sangguniang Bayan. Ayun, yun po yung si Kapitan Felix naman po, siya po ang ABC President at siya pa rin po ay nanalo kaya siya po ay tuloy din po ang pagiging konsyal po ng bayan at hanggang mailik po ang bagong maupo na presidente po ng ABC. Kung siya rin po mailik, adi siya rin po, tuloy rin po ang pagiging konsyal po ni Pangulong Felix. Ayan. So, yun po yung ating pong mga paggaganapan. So, kita po ay bago bumati sa mga nakikinig sa FB, igapatugtog po muna uli kita ng isa pang awitin. Na 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 Palagiang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. Anim na bayan dito sa ating lalawigan sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta ka bayan? I-komento sa ibaba sa anim na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyon. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at naghihintay. Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas.
Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Mga kabarkada, pagiging updated sa mga pangyayari sa puso ng Pilipinas. Napapanood ang Marinduque ngayon sa GR V Channel 6. Maaari rin kaming sundaan sa aming social media platform na facebook.com/Marinduque ngayon at mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel na youtube.com/Marinduque ngayon. Patuloy po tayo sa serbisyo publiko para sa Marinduqueño. It's been fun with you. Pagdating sa LPG, sa Yung regalo. aking misis, aking pong mga anak, si Jasper, si GC at si Jimmy, si Marla, ayan. Si Jessie at si Jasper po ay nanggaling po din sa Marinduque nung isang araw, ano po. Nabati ko rin po ang aking nanay, si Nanay Aida Regio Revilla na nandyan po sa aming bahay sa Malabon ngayon. Magandang umaga po sa inyo, kay Ate Doming, kay Marisa Rio Florido na aming pong pinsan. Nandyan po rin po sa bahay namin sa Malabon at kasabay ko pong maluwes ang Maynila mamaya. So inabati ko na rin po aking mga kapatid, si Lilith, si Melissa at ang kanyang asawang si Edith, kanyang mga anak si Adrian at si Eliza. Kapatid ko po si Efren, gagaling laan din Efren at ang kanyang asawang si Mary Jane, at ang mga anak si Joshua, si Jason, si Jeff at ang kanyang apo si Krishna. Ang kapatid ko po na si Margie at ang kanyang asawang si Ramilo na gagaling din lang po din sa Malabon. At ang kamanak si Mara at si Moises. Ayan. Aming pinsan si Gerald, yan, galing din po din at ang kanyang anak na si Jabrel ay kasama po niya. At ang kanyang misis si Bergie at ang kanyang anak na si si Jay Amor. Ayan. So magandang umaga po. Lahat po ng mga nakikinig, ano po, kay Tia Lourdes, yan. Kay Tia Presi, kay Kuya Mulo, kay Ate Rosie, kay Kuya Pepe, at kay Ate Lisa Palmiere na laging nakasubaybay sa ating programa, ano po. Kay Ate Merna, kay Kagawad Torno na Revilla na nakikinig po lagi sa ating programa. Magandang umaga po sa inyo. So, sa lahat po naman nakikinig sa FB Live, buksan natin yung FB Live. Nabati ko po pala si Kaayong, parang birthday yata po niya ngayon, ano po. Si Kaayong Rico Hermoso, happy birthday po Kaayong, 89 years old ka na pala.
Oo, kaya Kasanta Revilla, magandang umaga po sa iyo diyan sa Sitio Central ng Barangay Napu. Nabati ko po si Tris Ono na lagi pong nandito sa FB Live. Kaya Konsyal Rebo Joshua Red, sabi niya pa shoutout po Konsyal Uwo. Uso kay Konsyal yung Uwo. Galing kay Gina Padolina, pa shoutout po dito sa Sitio Malusak. Magandang umaga po sa Sitio Malusak, diyan po sa Barangay Buyabod. Galing kay Ellen Timaho, shoutout po sa Pondibida, Angeles, Timaho family ng Kasamukan Village. Magandang umaga po. Siguro ito sa Barangay Tagum, Kasamukan. Galing kay Priscilla Fertiliano Toyong. Gandang umaga po. Pakibati po si Jerry Maiko ng sa kanyang kaarawan. Nabati ko po ang aking pamilya na Toyong family. Ayan. Labo na po ang mata natin. Aling kay Myra Prado Quindosa. Good morning po Konsyal Isagani Revilla. Shout out po dito sa mga taga Barangay Tagum. So magandang umaga po diyan sa mga taga Barangay Tagum kay Ate Violeta Peñaverde. Magandang umaga po sa inyo Ate Violeta. Ayan. Galing kay Ellen Tamaho. Gandang tanghali po sa mga BHW ng Napu. Kay Elaine Pagal, Ellen Timaho, kay Jessica Palermo, kay Jan Adan, kay Baby Ramos, kay Bai Rolyoke, kay Marcela Fertuliano, at Terry Orquesa, Aniseta Palermo, kay Kapitana Emmy, at sa lahat po ng kagawad at tanod ng barangay Napu. Nabati ko rin po si Chief Georgie Requermoso Jr. Magandang umaga sa inyo dyan, Chief. Galing pa kay Boy Sipat Rodriguez. Good morning po, Konsyal. Pakibati po ang lahat na nakikinig dito sa Barangay Tagum. Yan, malakas pala ang signal natin sa Barangay Tagum. Ano po? Alin po kay Nerissa Nerias Kabato. Pa-shoutout po. Ayan. Anong barangay po kayo, ma'am? Alin po kay Boy Sipat Rodriguez. Congrats po sa nanalong barangay kagawad dito sa Barangay Tagum. Malungkot lang po at iniwan agad kami ng aming minamahal na kapitan na si Noli Miras. Condolence po sa family po. Condolence po sa pamilya po ni Kapitang Miras, Noli Miras ng Barangay Tagum. Galing kay Matilde Reheño. Good morning po. Pakibati po ang aking mga apo dito sa Sitio Balingbing. Basti, Oliana at Ariana. Siguro Barangay Balingbing, Sitio Balingbing sa Barangay Napu. Galing kay Victorio Lucila Rodriguez. Good morning po, Konsyal Gani. Stay safe po. God bless. Galing kay Cheryl Driblesa. Hello po sa lahat ng mga taga Barangay Libho. Shout out sa mga relatives and friends, especially po sa aking love of my life, Alan Ray, sa aking mga anak, Kian Dailan and Sophia. Shout out po kami, Edna Rogelio, Leslie Rodelas, Maggie Sulueta, Aisa Constantino, at BHW Jen Milicia ng Barangay Maharlika. So magandang umaga po dyan sa mga taga Barangay Maharlika. Galing kay Genesel de la Cruz. Hello po, pwede po pala kumanta kahit parang binabasa lang yung lyrics ng kanta. At ay gaan po talaga at inaga-audition po minsan ay magaling kumanta. Ay pagdating din ay medyo inanervyos na. Ano po? Galing kay Genesel de la Cruz. Okay lang po yun. Hindi ko nabasahin. Ano po? Alam na po yun. Yan. Dinis ako na eh. Mayroon yata nakaligtaan. Galing kay Larry Sarmiento. Good morning po, Konsi. Pabati po ng happy 18th birthday si Yasmin Rodelas. Kapitbahay po natin. Thanks. God bless. So happy birthday po kay Yasmin Rodelas. Parang birthday yata ni Larry Sarmiento nung isang araw. Ano po? Galing kay Iris Marjorie Mendoza. Good morning po, Konsihal. Pabati po si Ate Marlene Rodelas ng Marilyn Massage Center sa mga driver ng UB Express sa simbahan. Sina Kuya Aji, Jimboy, Lumokso,
Jimboy sa lahat ng mga nagatinda sa simbahan. So magandang umaga po sa mga nagatinda sa simbahan, yung nagatinda rin po ng suman diyan sa may pintuan ng simbahan. Magandang umaga po sa inyo. Alam ko napakaaga po niyong gumising. Ano po? Kaling kay Aisel Mare del Mundo Hires. Babati si Nanay advance happy birthday sa November 9, Rowena del Mundo. So happy birthday po. Shout out po sa kantin dito kila Ate Tin at kay Kuya po na kumakain at mataba po naming customer. Salamat po. Ano mataba? Matabang customer. Galing kay Norel Rubio. Pa-shout out po sa mga samahan dito. Sitio Batangas Ladies Club, kina Mirna Mercader Wildflowers, kina Ara del Mundo, at samahan ng mga kabataan na binata hanggang wakas, BHW, sa pangunguna ni Delinger Agpun. Salamat po at mabuhay. Yan palang BHW, ang ibig sabihin ay binata hanggang wakas. Ala ko'y barangay health worker. Ano po? Kaling kay Carl Kua. Ang galing po pala kumanta ni Crisel del Mundo. Ayan. Galing kay Carl Kua. Belated happy birthday po kay Jan Adan. Mali ako. Jan Adan. Jan Ala. Rehensya ng barangay Mandibunan. Akala ko si Jan Adan rin. Galing kay Tris Uno. Yan. Animana sa tatay niya. Si Raul del Mundo. Kay Carcoa, belated happy birthday. Okay, nabasa ko na po. Galing kay Ellen Timaho. Sa Kasamukan Village ay Sitio Balingbing po. Akala ko Kasamukan sa Tagum, Balingbing. May sitio, mayroon na po palang Kasamukan Village dyan. Kay Carl Kua, ayan. Okay. So, naulit lang po yung mga bumati. Galing kay Kagawad Alvin. Congratulations, Kagawad Alvin. Ikaw pala na-re-elect, ano. Happy birthday po kay Ma'am Miriam Laceda at Doktora Laceda ng Barangay Lipa. At pabati po sa tropang ATI at atihan ng Lipa. Akala ko ATI. So, belated happy birthday po kay kay Ma'am Miriam Laceda. Hindi ako nakapunta sa birthday mo. Kami po ay hindi nakabisti nung kami dumaan dyan. Matras po. Naka-formal pala. At belated happy birthday po kay Ma'am Cherry DJ Ricalde, ang aming pong SB Secretary. Nag-birthday po sa noong nakaraan. Ayan. So, yan lang po yung mga at kita po ay alas 12 na pala ng tanghali. So, kita po ay napatugtog na muna ng So, sa lahat po naman nakikinig sa Channel 6 Cat B, ay alas 12 na po ngayon, ay baka rin next week ko na po abatiin at kita po ay baka mag-overtime na. So, habang inahanap po yung ating tugtog ng pasasalamat sa ating Panginoon, ito po si Consyal Sagane Regio Revilla. Muli po ay nagpasalamat sa walang sawang pagsubaybay sa aming programang Agimat ng Santa Cruz. Muli po, isang mapagpalang araw po ng Sabado sa ating lahat. Mabuhay po ang Santa Cruz. I come before you today, and there's just one thing that I want to say.